Kinwestiyon ng ilang senador ang pagkatao ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na may koneksyon umano sa isang ni-raid na pogo sa lalawigan. Lumalabas sa investigasyon na walang record of birth sa ospital si Guo at wala ring mga dokumentong nag-aral siya. Nakatutok si Mav Gonzalez. She lied. There were several questions where she lied. Yung pinaka-stark and shocking example ay yung dininay niya na may connection siya sa Hongsheng. Nandun na nga sa mga dokumento ng municipal government na siya ngayon ang pinuno. Kung nagsinungaling siya sa isang napaka-obvious na bagay, wow! Kaduda-duda para sa chairperson ng Senate Committee on Women and Children ang pagkatao ni Bamban Mayor Alice Guo. Sa pagdinig kahapon, lumabas na walang hospital record of birth si Guo at ang kanyang certificate of live birth nirehistro noong 17 taong gulang na siya. Base sa birth certificate niya, Pilipino ang tatay niya. Pero sa mga negosyo, declared ang tatay bilang Chinese. Ang alam ko po sa tatay ko po ay half Chinese, half Filipino po. Bakit po na-delay yung pag-register ng birth nyo? Your Honor, i-check ko po, tapos balikan ko po kayo. Bakit at 17 pa lamang ni-register yung birth ninyo? At saan pala po kayo ipinanganak? Sa ospital ba? Sa bahay ba? Sa lying-in clinic ba? Your Honor, ang sinabi po sa akin sa bahay po. Sa bahay. Saan po yung bahay ninyo nung ipinanganak kayo? Hindi ko na po... Wala ring dokumentong nag-aral si Guo dahil homeschooled umano siya. Tanong ni Hontiveros, Chinese national ba si Guo? Kung mapatunayan pa yung mga iniimbestiga ngayon ng iba't ibang intel agencies ng ating gobyerno, yung anggulong may surveillance at mayroong hacking activities dyan sa Pogo Hub sa Bamban, maitatanong, yan ba ay isang matagal nang ipinlano at inilatag na plano gamit ang di umanong kunwaring Filipino identity ni Mayor Alice para magkaroon ng isang foothold pati sa ating political at lumalabas national security sector. Sabi ni Hontiveros, kailangang alamin kung pareho ito sa Pastilla scam kung saan lumabas na nagbayad ang ilang dayuhan para makakuha ng mga Filipino document. Hinihingi na ng komite ang Statement of Assets and Liabilities at Statement of Contributions and Expenditures ni Guo para malaman kung saan galing ang kanyang 2022 campaign funds. Tinulungan din po ako ng mga kaibigan, tinulungan din po ako ng previous administration din po. Matagal na po ba kayong may kaya mula sa panahon ng ama ninyo? Or self-made po kayo, ma'am? May konting kaya po yung magulang po at nagsikap din po ako, Your Honor. Ayon kay Guo, may mga nakilala rin siyang Chinese national dahil sa negosyong babuyan at hindi dahil sa Pogo. Meron po sila mga restaurants po sa loob na po ng Clark. Binibentahan ko po sila na, supposedly binibentahan ko po sila ng karne po, baboy po. Okay. Doon po kami nag-umpisa na magkakilala po. And then itong mga, tinitignan ko itong mga incorporators, 3 out of the 5 are Chinese. Opo. Marunong ba sila mag-Tagalog? Konti po. Marunong ka mag-Chinese? Konti din po. May impormasyon na fluent daw kayo sa Mandarin. Hindi lang konting marunong. Tama po ba? Marunong po ako sa Mandarin po, Your Honor. Saan po kayo natuto? Natuto ko po sa tatay ko po. Sa tatay nyo? Opo, at saka sa mga nakakausap po, tsaka self-study na rin po. Planong magpatawag ng ilang taga-Bamban para luminaw ang pagkatao ni Guo. Si Mayor Alice ba at ang mga tulad niyang may mga mahiwagang nakaraan ay mga asset na pinapasok ng China sa ating gobyerno para magkaroon sila ng mabigat na impluwensya sa politika sa Pilipinas? Marami ng ibang kasong ganyan sa ibang bansa. Sinubukan namin kunin ang panig ni Guo pero hindi raw muna magbibigay ng pahayag ang kanyang opisina. Samantala, kahapon tinalaki rin ng komite ang 4 na Chinese nationals na inaresto sa Thailand dahil gumamit ng Philippine passport. Nagkataon lang po kasi na na-xerox nung hotel staff yung kanilang passports. At yun nga, nagtaka daw yung Filipino na nandun
So kinausap niya ng Filipino, which is hindi naman makasagot ng Filipino. Nang inspeksyonin ang kwarto nila, nakakuha pa ng peking birth certificates at postal ID na may Pilipinong pangalan. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras.